Wait a minute! Kung hindi ako nagkakamali, sa kagubatan natin makikita yung mga puno, di ba? Pero paano naman tutubo yung mga mangroves kung malapit sila sa dagat? Huh? Magic kaya yun? Aha! Alam ko na kung sinong kukulitin natin sa mga sagot, mga BFF! Good morning sa pinaka-astig at pinakamasipag na explorer sa balat ng lupa, Kuya Elijah! Ha? Sorry, Ate Mayma, hindi ko narinig yung sinabi mo. Sorry. Tatanim kasi kami ngayon dito. Saktong-sakto, Kuya Elijah! Ine-explore kasi namin ng mga BFF ang tungkol sa mangroves. Oh, bye muna! Magpe-prepare lang kami ng mga BFF natin. What's up, mga BFF? Nandito tayo ngayon sa may bakawan o mangrove forest. Pero bago tayo mag-explore, tandaan, walang makulit para hindi natin ma-disturb ang mga endemic animals sa paligid. Ihanda rin ang panangga sa araw dahil medyo mainit dito, mga BFF. Pero alam nyo ba, isang factor ang mainit o tropical at subtropical na lugar para sa pagtubo ng mga mangrove. Hindi lang yan, mga BFF. Kilala rin ang mga ito bilang halophytic o salt-loving. Ang mga mangrove lang kasi ang may kakayahang tumubo sa salt water. Ang galing, di ba? Amazing nga, Kuya Elijah! Pero yung pinakakaibang napansin ko sa mga mangroves ay yung mga ugat nila. Katulad nun, no? Kasi kapag nakita tayo ng halaman, bihira lang yung mga roots ang nakalabas. Di ba, mga BFF? Good observation, Ate Maymay at mga BFF. Ang pagkakaroon ng ganitong ugat ng mga mangrove ay isang uri ng adaptation mechanism. O Ate Maymay at mga BFF, tulad ng nasabi ko, ang mangroves ay tumutubo sa mga anyong tubig kung saan nakikita ang ilog at dagat. Tabsing o brackish ang nagiging uri ng tubig dito. Brackish? Color black ba yan, Kuya Elijah? Hindi, Ate Maymay. Brackish ang tawag sa pinaghalong fresh at salt water mula sa ilog at dagat. Ay, ang bongga naman pala ng mga mangroves, Kuya Elijah, no?